nadukutan ka. Tapos nadukutan ka pag ano, may kilala akong ganun, yung lahat na lang ng kamalasan nangyari sa kanya. Oo. Tapos paglabas niya, traffic, ang tagal niya makasakay, traffic. Pagdating sa trabaho, sinermonan pa siya ng boss niya. Tapos pagbalik dito, pag-uwi, gabi na. Tapos pag doon, nakita niya magulo yung galit ka na. So hinaharas ka. Itatapon lahat sa iyo ng kamalasan nang sa gayon mawala ka sa sarili mo, magalit ka. 'Di ba? So ang nangyayari, nagagalit ka, foothold na nung una, wala pa. Inaano niya yung mga condition mo parang si Job. Hinaharas siya, kaya nga sabi ko, magandang example yung buhay ni Job. Inoppress siya. So 'di ba? Pero si Job naging matibay siya sa kanyang faith. So nangyayari, lahat ng environment gagawin niyang against sa'yo. Tapos ngayon ikaw magagalit ka, madadown ka, or madedepress ka, hindi ka natanggap sa trabaho na mararamdaman mo. So, foothold. Diba? Masisila ka na, kaya ko ng impluwensyahan to. O dahil galit ka, influence ka, ano niya sa yung galit mo, magagamit ka ngayon against sa asawa mo. Nakuha niyo? Duktong-duktong. So, nagagamit ka na ngayon. Kaya itong Christians, pwedeng gamitin. Gagamit ka na sa asawa mo. Yung asawa mo, duktong-duktong. Pero kung yung asawa mo aware, kaya na niyang stop. Tapos tayo naman, being harassed. Kaya kailangan aware tayo, ay naharas yata ako nito No? So, kaya na natin, yung sarili natin, be filled with the Holy Spirit. Pray ka na. Huwag kang magpadala sa sitwasyon. Okay? Nakukuha na din. Di ba nangyayari yun? Sunod-sunod yung problema. Parang ganyan yung lumabit kahapon. May problema siya. Hindi ko na sabihin kasi mag-hits niya kasi. Tapos, biglang pinabarangay sila. Tapos biglang haras, di ba? Yung sunod-sunod. Tapos madaling araw. Kaya bigla ako nagising. Nag-chat siya. Ate, kisita ko yun. Tapos yung ang dami niya. Sabi niya, ba't gano'n? Ba't parang hula ng di ba? Parang sinakluban ng ang tawag yung term nila. Kung kailan niya gusto mong lumapit, haras. Kasi lumabas sa bibig niya, gusto niya nang maganda. Sabi ko, ganyan talaga, huwag kang papaano. Kasi yung mga ganyan, bakit target? Hindi pa sila matibay Talagang iyaharas talaga sila. Matulog, dito sa parang may bulong parang gusto niya. Sabi ko, mabasa niya. Siya yung pala yun. Di ba? So, tapos, torment. Ito naman, torment. Pag sinabing torment, di ba, haras ka na. Torment. Yun nga, yung kasama dyan, number 1, hindi ka makatulog. Tinotorment ka na, nababother ka na. No? Even yung kinokonsensya ka sa kasalanan mo, na matagal mo nang inihi ng tawad, tinotorment ka nun. Ang tormention is sa mind. Sa utak. So, dalawang klase. Mental torment at saka spiritual torment. Mental torment, ito yung mga nasisiraan ng ulo. Tormented. So, hindi lahat ng sira ang ulo is talagang medically sira ang ulo. Minsan, demonize yan. Biblically, siguro ako personally kung nasisiraan ng ulo, uunahin ko muna i-cast out ng demon. Kasi sa Bible kita natin sa Bible. Ngayon, kung hindi siya umalis, kasi demons obey. Kung hindi siya umalis, and through prayer, walang improvement, baka totoong physical yan, hindi spiritual. Okay? And ano pa? Physical torment. Yan. Yung mga sakit, no? Hindi lahat ng sakit, gaya ng sinabi ko, talagang sakit. Gawa ng kaaway. Proven naman na yan sa mga sakit sa balat. No? Gawa ng kaaway. Ngayon, kung hindi ka aware, matagal mo yung iindain. No? Katulad nung example sa Bible, na yung babaeng hukub, na hindi nakaka-stretch, 18 years tormented siya ng ganung condition. No? Even yung, kinast out, di ba? Naalala mo yung pasyente natin, na ganun,
Pasyente kami pa. Ganon. Palabas sa Korea. Ganon siya. Pero normal na estudyante ng Greenland Academy. Ano yung mga pelikula na sa dako? Graduate ng senior high school, matalino, honor student. Pero harassed ng peers. Kumbaga, ano yung isip niya? Yung negative. Negative, takot sa tao, harass siya. So, tas naging hukot siya. Ganun siya, Hindi siya nakakabahan kasi pag gumano siya masakit. Demonize. Ba't ko sinabing demonize? Kasi hindi siya Kristiyano. So, yon. So, nakukuha. Number 4, compel. Pag sinabing compel, compulsive. No, compulsive. Ibig sabihin, yung mga bagay na ginagawa mo, compel. Kaya ingat kayo sa mga nag-games. Baka ginagamit na kayo. O influence na compulsion. Hindi mo mapigilan. Kasi why? Bakit mo malalaman? It's from the devil. Imbis na nagpe-pray ka, nagba-Bible ka, nakipag-fellowship, andun ka sa games. You are compelled. Although hindi siya sinama dun sa tukso, pero yung compulsion mo, na yung tipong hindi mo na mapagilan yung kamay mo, pag nakita mo yung cellphone mo, you are compelled. Ibig sabihin, you are being influenced. No? So, na-identify na natin, habang kasi magpe-pray tayo after nito, habang inaano ko, kung ano man yung naiisip natin, i-resist natin, mamaya anuin ko yung verse na gagamitin, i-resist natin, no? Compelled, isang example din yung pag-inom ng alak, Kristiyano ka na. Bakit maraming Kristiyano? Kung totoong Kristiyano ka, malalim na Kristiyano, hindi ka na mag-iinom ng alak Pero may mga times, bakit? Kasi merong butas. Actually, yung open doors na alam natin, it's not just literal na doors and windows. We have open doors in our lives mismo. Bakit nako-compel? Bakit nagagawa ng kaaway na to? Kasi minsan ang Kristiyano, merong open doors. Ngayon, sa next meeting natin, pag-aaralan yung open doors na yun. Ano yung mga open doors natin? Bakit pumapasok sa atin? Okay? At marami din tayong realization dito next time. Open door pala to. Kaya pala, nagagawa ng kaaway itong mga to. Kasi I have an open door. Okay? Compel. Smoking, alcoholism, gluttony, yung pagkain, yung hindi mo maiwasan na kumain ng kumain. Di ba meron kayo napanood nyo na ba? Yung pagkalaki-laking babae, ang ganda pa naman. Demonize. Di ba? Hindi, meron yung ang laki-laki na talaga. Isang kama na. 700 plus kilos. Tapos ang ganda niyang babae, demonize. Kasi still kill and destroy, di-destroy ka. Physically, dinidestroy ka. Temo yan lahat yan, alcohol consumption. Dinidestroy ka, physical body mo. Smoking, gluttony, no? Sinisira yung body mo. Kasama pa pala dito, hindi. Compulsive talking. Kasi marami kang sinasabi, marami kang masasabi na pagkakasala. Even yung gossip pala, yung nakakilala na kayong ganun, yung mapunta lang sa isang umpukan, talagang ang dami niya masasabi. Gossip, may kilala akong ganun, yung classmate ko reunion. Tapos, di tahimik kami. Tapos, pag may chismis sa classmate namin na nawala, ay, alam ko yan. Updated siya. Tapos kami naman makikinig. Tapos, sige, next meeting, next, natin, reunion. Marami pa ako. Compulsive talking, no? Kaya, take note. Compulsion pala yon, no? Kasi wala nang listening dun Hindi ka na makikinig. And then, yun nga, yung gossip. Number 5, enslave. Ayan, enslave. Yung binibihag ka sa kaisipan and binibihag ka sa kilos. So, take note hindi naman lahat dito, ito for demonized and oppressed. No? Okay?
So, pag enslaved, ibig sabihin, hindi ka na, as Christian, oppressed ka. Hindi ka na bihag na mga ito. Dapat malaya ka na. So, combination to ha. Combination. So, bakit may mga tao na enslaved, number 1, doon sa sex? No? Adult naman na to si Josh. Yung hindi nila maano, meron kasing open doors yun before. Maintindihan natin yun. Bakit may mga babae, meron akong napanood na sumikat siya, ginawa pa nga siyang artista eh. May vlog siya about about sex. Babae, Pilipina. Tapos kinukwento niya yung kanyang yung promiscuity. Why? Enslaved siya. Enslaved. No? Tapos, isa pa dito yung alam mong napatawad ka na, pero slave ka pa rin ng kasalanan na yun sa mind. Ito sa oppressed. Sa mind. Alam mo, pinatawad ka na, pero pilit na pinabalik-balik sa'yo ng kaaway. Yung kasalanan mo na pinatawad na ng Panginoon. So, ano yun? Influence. Pinatawad ka na. Nagiging slave ka tuloy nun, hindi ka makakilos. So, pag sinabi kasing oppress, nililimit niya yung control mo. Kaya hindi ka nagiging productive. Yung palaging imbis na victorious ka, hindi mo magawa. Because dito katulad enslaved yung mind mo. Okay, so isipin natin na yung mga nangyayari sa buhay natin mamaya. I-resist natin yung re-review. Defile. Pag sinabing defile, parang pine-prevent ka, mag-church ka na, pero mag-provoke ng away sa pamilya para hindi ka maka-church. Defile. Tapos ano pa? Babasa ka ng Bible, pero anong gagawin sa'yo ng kaaway? Ibibisi ka? Ano pa? Aantokin ka. Spirit of slumber, meron pala nun. Kaya di ba meron tamad, gumising? Tulog muna ako. Pag magbabasa na, spirit of slumber. Pero ngayon hindi, di ba? Kasi ako pag nagbuklat ako ng Bible, excited ako, lalong tumatagal. Kaya kong umabot ng 2 oras eh. Di ba? Defile, ibig sabihin na prevent ka to worship God, to do your duties as Christians. So, be careful. Pag nag-uumpisa ka ng tamarin, baka may open door ka. Kaya kumikilos ang kaaway sa'yo. Number 7, deception. Pride inevitably leads to deception. Yung ayaw mo na tumanggap. Because deceive ka eh. Iba na yung nasa isip mo, iba na yung akala mo. Tapos, bakit? Kasi merong pinapasok yung kaaway. Deception. Napag-aralan na natin yun sa prayer meeting. Sa prayer warrior. Yung topic ni Ate Leslie. Stronghold. Deception. The greatest stronghold is tool ng enemy for your stronghold is deception. Dinideceive ka. And ito lastly. Weaken, make sick, tired, kill. Demonized people are restless, cannot truly relax. So, anong ginagawa? Demonized or oppressed, ha? Demonized or oppressed. Pinapanghinaan ka ng katawan. Naranasan nyo na yun? No? Yung palagi ka na lang, ako nararanasan ko yun, may time, hindi naman palagi, pero yung week ng natin, hanggang sa pumunta kami ng Korea, yung week ng outbound hanggang sa pumunta ng Korea, feeling weak. Feeling weak ako noon. Tapos, nagkakasakit. Palaging pagod. At even papatayin ka. Demonized or oppressed, mamili kayo doon. Kapag napatay ka ng kaaway, ibig sabihin, demonized ka. Kasi supposed to be, hindi ka mapapatay. So, nakuha. Kung pakiramdam mo, wala ka naman dapat ikapagod, pero palagi ka pagod. Baka may open door sa'yo. Ginagawa kang pagod.
Okay? So, mahaba lang, pero kasi next, pag-aaralan natin yung open doors natin. Okay? So, 38 minutes. So, nakuha ba? May questions? Malinaw ba? Opo, malinaw. Ayan, ipopost ko na lang yung different ways, no? Baka nga meron pang iba pero ito yung na-search ko. Actually, hindi natin pinag-aralan to sa half-half or one-third lang. Hindi natin pinag-aralan to dun sa healing seminar. Ang ganda nga ng doon, kasi lahat ng sinabi mo talaga nangyayari. Kaya kailangan talaga, sabi mo nga, yung preach, kailangan malaman. Diba? Dinalalaman na natin yung approach. Diba? Bakit sinasabi mo, may naisip ako, ayun, hindi makatin. Oo. Patong-patong yung problema. Hindi makapagbasa. Kasi either harass sila, defiled. Diba? So, yun. So, next topic, ano yung mga open doors? Bakit nagagawa ng mga kaawayan sa atin? Ano yung mga gateway ng enemy? Okay? So, may natututunan. Lumalalim ba tayo sa ating faith? At ating, kung sino tayo? No? Sige.